tas mga dudong. Yeah, it's locked up. Excited na mag-walking. Chase? Sige. Shush. Shush. Kapoy sila lang. Hi. Hi, ay. Hi, ay, 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 ay. Ikapoy mo dong? Maksoy. Cheese. Ito yung ating mga nabili doon sa Ulta Beauty. Kasama ko yung aking ate at saka pamangkin. Hindi man madami yung nabili natin. Nagbili ako nito yung pang curly bitaw ng buhok. Tapos itulog mo siya. And then pag morning, maganda na yung buhok mo. Sana mag-work to sa aking buhok. Nag-try man ako nito before nung nandoon tayo sa Sweden. Pero hindi siya nag-work. And tinapon ko yung nabili kong ganito. Sana mag-work talaga to siya. And then, pads para sa ating toner. Micellar water. Linis sa mukha. Cleanser. And then, yung sunscreen, SPF 50 to siya. Sinadya ko talaga yung orange yung kulay sa ating pang skincare. And then, nung Wednesday, pumunta kami ng ate ko sa TG Maxx. And dito ko nilagay yung mga nabili ko na pang skincare. Hindi ko pa to siya nagamit talaga. Wala pa akong na skincare routine simula nung nandito ako sa USA. Ningi ko din yung mask na hindi ginagamit ng nephew ko. Itong retinol and vitamin E. 5 yung nahingi natin. Marami akong nabili doon sa TG Maxx ng mga eye mask. May orange tayo na kulay. Ang hilig ko ngayon sa orange na kulay talaga. And then, may gold and purple na kulay.
Nilagay ko na dito yung ating mga pang skincare. Tapos, i-unbox na natin tong gift ni ate na binigay. Shoes to siya, galing sa Alo. Ito yung mukha niya. Ay, grabe, ang ganda. And then, binigyan din ako ni ate ng 2 bags galing sa Alo pa rin na brand. Pwede to siya pang gym, pang workout, mga gamit sa gym bitaw, or maglakad-lakad sa city. Ang laki. Ang hilig ko kasi din talaga sa malaking bags. So, perfect talaga to siya sa akin. And then, itong bag na to, ang ganda nito and malaki. Salamat ate. Grabe. My God, ang ganda nito. Today ay pang-apat ko pa na araw dito sa USA. Simula nung Wednesday, nag-workout na ako kasama si ate. And today, wala kaming gym. But bukas, mag-gym kami kahit Sunday. So, yung family ng ate ko, yung mama niya, mother-in-law, tapos yung asawa, at saka yung anak niya, healthy living talaga sila. Like, ang dami nilang mga ginagawang activities, nag-gym sila, nag-walking sila kasama yung dog, tapos everyday may ginagawa talaga. Ma-move talaga yung katawan mo, and then nakaka-happy pa kay grabe ka-sweet yung dogs nila, si Chase at saka si Max. Mahilig silang mag-hugs, ang bait nila, sobra talaga. Tapos yung si Chase, bitaw yung mas malaki na black na dog, mahilig siya sa hugs. 24/7, i-hug mo siya, na happy talaga siya. Mas piliin pa niya na hindi kakain kaysa hugs. Hugs yung gusto niya. Last time na pumunta ako dito sa US, noong 2023, and then nag-promise talaga ako na tapusin ko muna yung pag-aaral ko na nursing assistant para worth it bitaw yung aking gift para sa self ko. Then last year, nag-goal man ako na kahit isa bitaw na country makapunta ako, and wala talaga akong napuntahan. Na-share ko sa inyo man yan guys na yun yung isa sa gusto kong gawin sa last year, 2024. Pero hindi ko nagawa. This year talaga, hindi ko sinishare sa inyo kung ano yung goal. And ito yung gusto ko talaga na puntahan, USA. Makasama ko yung family ko dito na sila ate, kuya, yung mama ni ate, mother-in-law niya, tapos yung nephew ko. Deserve ko talaga tong pagpunta ko dito, yung gift na 'to ni hubby para sa akin sa pagtatapos ko sa pag-aaral. Nung pagpunta ko dito talaga guys, hindi ko man yan na-share sa inyo, na grabe talaga, as in, 'di madali ang pagpunta dito sa yung airport na Charlotte. So, nung Saturday morning, nag-travel man kami galing sa Norway pa Sweden. Tapos 3 plane yung sakyan namin kaysa North man yun, so malayo sa amin sa Oribro. Pero kapag sa Oslo lang, 4 hours lang yung travel. So ang nangyari nung unang plane na sinasakyan namin, yung maliit bitaw na plane, grabe bitaw ka foggy. 45 minutes lang yung paglipad. So, land na dapat yun. Tapos, nakita ko na yung gulong, and then, inalis yung gulong, tapos lumipad pataas, pabalik yung plane. So, nakabahan talaga ako. And then, mga 10 minutes yata kami na lumilipad, and then bumababa. Tapos, ang sabi daw kay
Grabe talaga daw ka-foggy. Ang nangyari after, kay 3 hours pa kami nakasakay papuntang Oslo. Na-revoke yung aming ticket Oslo to Arlanda. So, natulog kami ni Habi sa Oslo. Nag-hotel kami. Pero yung sumasagot naman sa hotel, tapos sa food, yung air sa plane man. So, hindi kami nakabayad. And then, Sunday na kami sa morning pumunta sa Sweden. And then after kay nag-impake na ako, and then grabe ako ka-early nagising sa Monday, mga 10 plus man yung aking flight papunta dito sa US. Arlanda, Sweden papuntang New York, 8 hours yung paglipad, and grabe talaga kahaba yung immigration bitaw sa New York. And then yung weather pa hindi talaga okay. Papunta dito sa malapit sa airport dito sa ate ko kay Charlotte man, and then mga 2 hours man siguro yung drive galing sa Charlotte papunta dito sa South Carolina. And di talaga biro kay dili na naman. Tapos alam nyo yung galing sa New York pa Charlotte na para na yung barko yung sinasakyan ko, grabe ka turbulence, and then 30 to 45 minutes yata yung plane kay ganito siya ka move bitaw, ang grabe talaga. Nawawala na yung takot ko after nung nagland. Nang nangyari pa nung nagland kay hindi kami pinaalis. I think mga 1 hour pa kami sa plane. Kahit nakaland kay grabe yung lightning bitaw. Yung iba, grabe yung kidlat. So hindi kami makaalis sa plane. Yung iba no kay mga ilang hours na sila nagantay sa bagahe kay wala mang nag-work para ilagay yung mga bagahe bitaw. Buti na lang kay nung sa akin na I think mga 1.5 hours siguro nakuha na namin yung bagahe. So, dumating talaga ako dito sa USA Monday. Kaso kay yung delay papunta sa Charlotte, tapos yung tagalan pa kami na umalis sa plane. So, I think mga 3 AM na kami nandito sa South Carolina. Worth it talaga lahat nung nakita ko yung family ko. Tapos, happy talaga ako. Kahit grabe ako kapagod, wala pa akong maayos na tulog simula nung nandoon sa Norway ako. Kay patakutin talaga ako sa plane na kahit hindi mag-move, hindi ako makatulog. And yung asawa ko makatulog siya, makasana all na lang talaga ako. Ako di talaga, kaya kailangan ko talaga ng coffee all the time. Kay feeling ko din ba na mag-drive bitaw ako. Hawak talaga akong ganyan, especially kapag mag-move na bitaw ng konti na grabe ako makahawak. Kaya hindi ako agad-agad nakapag-vlog nung nandito na ako dahil pagod na pagod ako, tapos nanakit yung knee ko, nanakit yung kamay ko, tapos yung legs ko kasi yun yung response ko bitaw kapag matakot ako, mas ma-relax ako. Kay mag-anxiety man ako kapag mag-close na yung eyes ko, mga ilang seconds. Tapos pag-open ko, yung kaba ko, hindi talaga biro, magpanik ako. Kaya hinayaan ko na lang talaga yung sarili ko na hindi matulog. Nung 8 hours na kwento na tuloy ako sa inyo about sa aking trip Norway, papuntang Sweden, papunta dito sa USA. Gusto ko lang mag-chika-chika sa inyo. Hindi ako masyadong nagkwento sa inyo nung 2 kong vlogs na na-upload na. And ini-enjoy ko talaga tong mga vlogs ko na yung di ko kailangan na iplano. Gusto ko yung mas raw bitaw na vlog, and bitaw in the future yung nandito ako, kasama ko yung ate ko, yung tawang-tawa ako, yung magbisaya lang ako, na walang too much bitaw na plano talaga. Dito ko na lang i-end yung aking mga sharing. So, I hope nag-enjoy kayo sa aking vlog. Guys, thank you for watching. I love you so much. Bye-bye.